ang nagpapako sa cross. Siya na po ang tumanggap sa lahat. Inako niya ang lahat. Tapos sabihin natin na kulang pa ang ginawa ni Jesus Christ sa cross. So napaka-insulto po yan, no? Sa kanyang harapan. That is 100% true faith. 2,000 years later. Hello, good morning sa ating lahat. Ngayon ay gusto ko pong ibahagi sa inyo ang Acts chapter 2 verse 38. So ulitin ko, ang aking content ito hindi po paninira sa mga simbahan or relihiyon. But gusto ko pong ibahagi sa inyo according po sa Bible na dapat po talaga natin maintindihan kung paano talaga tayong maligtas ang ating kaluluwa. So wag mong i-skip ang video ito. Kung magustuhan mo, pwede mong i-like and share. At don't forget to subscribe naman sa YouTube channel para ma-update po kayo sa another na mga videos. No, ang ating kaligtasan ay hindi po nakabatay sa mabuting gawa. Hindi po nakabase sa water baptism. Hindi po nakabase ito sa ating simbahan. No? So, yan po ay malinaw na ang kaligtasan according sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life." So, yan po ay malinaw na ang kaligtasan talaga ay through faith alone, no? No other good works. So, bakit naman ang iba ay natuturo na ang water baptism ay kasali sa kaligtasan? So, ngayon ay babasahin ko ang Acts chapter 2 verse 38. So, ito po ang nakalagay sa Acts chapter 2 verse 38. "Then Peter said unto them, Repent and be baptized of you in the name of Jesus Christ for the remissions of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost." So tandaan po natin mga kaibigan, ang Acts chapter 2:38 ay hindi po siya kontra doon sa John 3:16. Tandaan po natin, ang Bible ay hindi po siya nagkontrahan, no? Bagamat ito ay nagtulong-tulungan. So bakit na ang verse na ito ay kadalasan na ginamit ng mga simbahan to prove their doctrine, no? Para i-prove na ang kaligtasan ay hindi lang sa paraan ng ating pananampalataya, kundi may kasaling bautismo. Okay. So, but Peter wanted the repentance to publicly demonstrate through baptism that they believe in Jesus. So ibig sabihin na ang bautismo, no, according kay Peter, na pagkatapos mong nakatanggap ni Jesus Christ bilang tagapagligtas ng inyong kaluluwa, then ang water baptism is first step obedience na ikaw ay mag-follow, no, in God's will. So yan po ay napakalinaw dahil ang baptism talaga mga kaibigan ay hindi po, no, ay hindi po hugas, makawash sa ating mga kasalanan. No, hindi po itong bersikulo, hindi po ito water baptism para ang ating mga kasalanan ay mahuhugasan. No, hindi po paraan sa water baptism. So tandaan po natin, may i-support akong verse, pero tandaan natin na ang verse ay hindi po nagukontra. So, dito, ang nagsasalita si Peter. So, doon naman sa Acts chapter 10, verse 44 down to 48. So, ulitin ko na kung mabasahin mo sa 41, "Then they that gladly received His word were baptized." So, ibig sabihin, pagkatapos niyang narinig, na-receive ang gospel, okay, na si Jesus Christ namatay, nilibing, nabuhay muli according sa scripture, no, according sa Bible, tinanggap nila si Jesus Christ bilang tagapagligtas ng ang kanilang kaluluwa, then sila ay nag-follow. Kaya nga sa 41, "Then they that gladly received His word were baptized, and the same day they were added unto them about 3,000 souls." So doon sa Acts chapter 2 verse 38, yan ay pruweba na kung ikaw ay tumanggap ni Christ, so yung mga kasalanan mo ay pinatawad niya, no? Nilinis niya. Pero hindi doon sa water baptism. At nung ikaw ay
sumampalataya ni Hesukristo. Kaya repent and be baptized. So yan ay malinaw, no? Acts chapter 10 verse 44 down to 48. So si Peter din ang nagsasabi dito. Sabi ni Peter sa 44, while Peter yet speak these words, the Holy Ghost filled all them which heard the word. So, the same na sitwasyon na si Peter ay nag-preach. No? Siya, pagkatapos niyang magsalita sa Word of God about salvation, the Holy Ghost fell all them which heard the word. So, ibig sabihin, yung sumampalataya ni Hesukristo bilang tagapagligtas ng kanilang kaluluwa, ay yung Holy Spirit ay nag-fell doon sa kanila. Kaya nga sa verse 45, and they of the circumcision which believed were astonished, as many as came with Peter, because that on the Gentiles also was purged on the gift of the Holy Ghost. 46, for they heard them speak with tongues and magnify God. Then answered Peter. 47, can any man forbid water that this should not be baptized, which have received the Holy Ghost as well as we? 48, and he commanded them to be baptized in the name of the Lord, then prayed them to tarry certain days. So ibig sabihin talaga dito, kung tayo po ay aatras sa verse 43, to him give all the prophets witness that through his name whosoever believeth in him shall receive remissions of sins. So, according po sa Bible, sa the same books, Acts chapter 2, 38, no? Ikaw ay pinatatawad, nilinis ng mga kasalanan mo the time na ikaw ay sumampalataya ni Hesukristo. Through believeth in him, so ibig sabihin ay ikaw shall receive remissions of sin. So dito natin makikita, no, verse 34 and 44. Kung tayo ay atras, okay, ulitin ko, si Pedro o si Peter ay nagturo, nagpreach, verse 34 down to 44. Then pagkatapos ni Peter magpreach sa Word of God, Holy Spirit fell on them, verse 44. So, the time na tinanggap mo si Kristo, yung Holy Spirit ay mag-seal diyan. Ephesians chapter 1 verse 13 down to 14. People spoke in tongues, verse 46. Peter wanted to baptize them with water, verse 47 and 48. So, si Peter ay hindi po nagtuturo ang water baptism ay kasali sa kaligtasan. So, never po magkontra or never po magkamali si Peter doon sa Acts chapter 2 verse 38. Bagamat, no, ay napakalinaw sa verse 47, 48, the time na sila ay sumampalataya, the time na sila ay tumanggap ni Jesus Christ bilang tagapagligtas sa kanilang kaluluwa, dito pa nila, no, Peter wanted to baptize them with water. Dahil yan naman talaga ang biblical, no? Yan talaga ay biblical, pero hindi po kasali yan sa kaligtasan. Ang kanilang mga kasalanan ay nilinis na sa blood ni Jesus Christ. Dahil ang blood lang ni Jesus Christ ang siyang makalinis sa ating mga kasalanan. Hebrews chapter 9 verse 22, kung mabasahin mo yan, no, water baptism is not necessary in receiving the gift of Holy Spirit. So, hindi po importante, hindi po necessary na ang water baptism ay dyan mo matanggap yung Holy Spirit. And forgiveness, no, hindi ka ma-forgive through water baptism. Why? Only the blood of Jesus Christ able to cleanse, no, to cleanse us. So, yung blood lang ni Jesus Christ ang makalinis or mag-cleanse sa ating mga kasalanan according sa Bible. So, yan po ay malinaw, no? Yan po ay malinaw
na talagang hindi kasali ang water baptism sa kaligtasan. At never tinuro ni Peter na ang water baptism ay paraan para malinis yung kasalanan mo. Again, salvation, bakit ko nasabi yan? Dahil according sa Bible, kumpleto na po ang ginawa ni Jesus Christ doon sa cross. Kaya nga kung mabasahin natin ang Galatians chapter 2 verse 21, sabi ng Bible sa Galatians chapter 2 verse 21, I do not frustrate the grace of God, for if righteousness came by the law, then Christ is dead in vain. So kung ibig sabihin, napaka-insulto po talaga na ginawa ni Jesus Christ doon sa cross. Siya na po ang nag-sacrifice. Siya na po. So again, 100% kumpleto na. Kaya nga ang salvation, wala nang adding. Wala ka nang i-plus para mabuo yung kaligtasan mo. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, it is finished. Now, water baptism is not a part of salvation. Peter and John cannot contradict. So yan po ay napakalinaw. So I hope na ang talatang ito, ang verse na ito ay malinaw na sa atin lahat na ang kaligtasan ay through faith alone. Tatay na tinanggap mo si Christ bilang tagapagligtas ng inyong kaluluwa, ikaw po ay sigurado 100% sa langit na. Again, hindi po kasali ang water baptism sa ating kaligtasan. At never din na ang water baptism ay makalinis sa ating mga kasalanan. So don't forget to subscribe my YouTube channel at i-share nyo sa ating mga kasamahan at sa iba pa, no? Para malaman nila ang katotohanan according po sa Bible. And maraming salamat and God bless.